So there is a promise na na-fulfill. The word Emmanuel. Sabi niya, papangalanan niyo siyang Emmanuel. And the meaning of Emmanuel ay God is with us. Ang Diyos ay sa atin. Kasi ang pinakamagandang binibigay talaga sa atin ng Panginoon ay hindi yung mga nakikita niyong bagay na ito. Hindi yung mga natitirhan natin. Hindi yung mga bagay na makukuha natin. Hindi yung makakain natin. Alam niyo, pinakamagandang binibigay sa atin ng Panginoon, His very presence. His very presence. Although He was holy, the presence of God cannot join with unholy thing. Lalo na sa mga taong nagkakasala. Pero siya pa rin ang nag-abot na makasama niya tayo sa magitan ni Jesucristo. Ang Diyos noong unang pananambahan, hindi pwedeng pumasok sa templo. Ang Diyos noong pananambahan ay hindi pwedeng makipag-usap sa tao. Ang Diyos noon ay talagang malayo dahil sa kasalanan. Kaya kailangan niya munang gapiin ang kasalanan sa kaluluwa ng tao para siya ay makasama na natin. And that is the essence of Jesus Christ's death. Kaya nung pinanganak siya, natuwa ang sangkalangitan, at nung namatay siya, bagamat nagdilim, meaning umiyak din ang kalangitan. Kasi biro mo, manlilikha, papatayin. Kaya dumilim noon. Because at that time, ang katauhan ni Jesus ay punong-puno ng kasalanan. Kasalanan ng tao. At nung siya muling nabuhay, and that is the success of His mission, natalo na ang kasalanan at ang kamatayan at malaya ng manirahan sa bawat tao ang kanyang presensya, and that is the Holy Spirit. Pero ang tao, mas gugustuhin nilang makasama ang kamag-anak, umatid ng birthday party, makita ang mga classmates, mag-enjoy sa barkada, but they ignore the most important presence, the presence of God. Maka-fellowship niyo siya, makasama niyo siya, makaniig niyo siya, madama niyo siya, masundan niyo siya. The most enduring presence is the presence of God. At yan talaga ang pinakagusto ng Panginoon. Hanapin niyo ang kanyang presensya. At nandyan lang siya, naghihintay. Malaya na actually siya makakapasok sa atin, but the only thing na problema sa atin, hindi natin siya sinisik. Kasi hindi niya paggigiita ng kanyang presensya sa mga taong ayaw naman kilalanin siya. Sa mga taong ayaw imbitahan siya. Kaya nga nasabi ng Panginoon dito sa kapanganakan, ito ang pinaka-mission talaga ng Panginoon. May mga anak na virgin. Sige, basahin nga muna natin bago ko ituloy ang explanation. So, in Matthew chapter 1, verses 20 to 23, this is a fulfillment of the promise of God. In Isaiah, nasabi na to sa Isaiah 7:14, ito ang palatandaan na ako isa sa inyo. Ito ang palatandaan na tutulungan ko kayo. Ito ang palatandaan na hindi ko kayo kinakalimutan, sabi sa Isaiah. Sige. 20 to 23, ano? Sige, basahin natin ng sabay-sabay. Sabay-sabay na lang para lahat ay makapagbigkas ng salita ng Diyos. Ready, go! But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Kaya si Jesus hindi talaga anak ni Jose. Anak siya ni Mary kasi lumabas kay Mary. Pero hindi siya naanakan ni Jose.
ang pagkabuntis ni Mary is because of the Holy Spirit na conceive siya. Kasi yung Espiritong pumunta sa kanyang sip na pupunan, yun yung anak ng Diyos. Okay, tuloy natin. Ready, go. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Sa 21, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Okay, 23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Yan ang pinaka-regalo niya sa atin, na kapag ito nangyari, ang Diyos ay sasaatin na. Alam niyo, kinatatakot ni David, ito na experience niya. Nung siya nagkasala, alam niya ang Espiritu ay lalayo sa kanya. At yun ang iniiyak niya. Doon sa Psalms 51:11, Panginoon, parang awa niyo na. Hindi niya sinabing, huwag niyo akong ipahiya sa mga tauhan ko. Hindi niya sinabi na, huwag niyo akong idala sa mga kalaban ko at parusahan ako. Hindi niya pinalangin na, Lord, ayoko ma-impeach as a president. Alam niyo ang pinakadalangin niya? Lord, huwag niyong iwalay ang banal na espiritu niyo sa buhay ko. Yun lang ang panalangin niya doon. Sa lahat ng kanyang paghihingi ng tawad, ang pinakasentro ng gusto niyang gawin ng Diyos ay huwag man lang mawalay ang presensya ng Diyos. Kasi experience it eh. Sa presensya ng Diyos, may kalakasan siya. Imagine niyo, pinagmamalaki niya, oso kalalabanin niya. Leon kalalabanin niya, kinakain na nga yung tupa niya, aagawin pa daw niya. It is because of the presence of God. Meron siyang lakas ng loob. Nararamdaman niya kapangyarihan ng Diyos. Because of the presence of God, ito pinaka-ultimate na nag-reveal. Hindi siya natakot kay Goliath. Daman-daman niya talaga. Sabi niya, ba't kayo matatakot sa higante yan? Yung mga tuli na tao na yan. Walang Diyos yan. Meron tayong Diyos. Pinagpipilitan niya lahat. Sumugod kayo. Ayaw nilang sumugod. Alam niyo, sinabi niya, sige, ako ang susugod. Lakas ng loob, ano? Iba talaga pag nasa presence ka ng Panginoon eh. There is something in you. Lahat magagawa mo. Kasi hindi na ikaw ang kumikilos. It is the Holy Spirit. Kaya sa katigasan ng ulo niya, talagang pinasusugod niya yung mga generals, yung hari. Sumugod kayo, mga tuliyan, ay mga hindi tuliyan, wala ang Panginoon Diyos yan. Tatalunin ng Diyos yan. Siya na lang pinapunta. Sige, sumugod ka, anak. Ito ang baluti ko, sabi ni Saul. Ito, suotin mo yung aking baluti, pinasuot. Sumugod ka. Kasi desperado sila eh. Desperado ang buong Israel. Pati ang hari, takot na. Nung naramdaman ni David na, wag na lang to, mahal na hari, tanggalin ko na lang to, walang maitutulong sa akin to. Kung paano niya tinalo ang oso, kung paano niya tinalo ang mga leon, sabi niya, kaya ko din yan. Kaya dala niya lang yung kanyang sarili at pananampalataya. Kaya nagmurahan muna sila, no? Minura siya. nung higante. Pero siya ay sinumpa niya ang higante sa pangalan ng Diyos. Papatayin kita sa pangalan ng Diyos. At sa tatlong batong yun, isa lang talaga ang nagamit niya. Tinamaan agad sa ulo. Patay. It's not na talagang asintado siya. It's not na talagang bihasa siya. But alam niya ang Espiritu Santo na sa kanya. Kaya kahit na hindi pa dumarating ang kanyang pagiging hari, kahit na siya ay dumanas pa ng maraming pagsubok ng 10 taon, hindi siya nawawalang pag-asa kasi alam niya ang Diyos ay nasa kanya hanggang siya ay maging hari. At sa lahat ng kinatatakutan niya ito. Kasi pinahayag na may ginawa kang ayoko. Okay. Ang dami-dami ang gagandang asawa. No? Mamili siya
Naghihintay lang sa hotel. Kung bakit pa naman ang pinili pa niya ay may asawa pa. Galit na galit ang Diyos. Binayaan niya ang kanyang laman na maghari. Kaya alam niya mangyayari. Once na hindi natin nagustuhan, na-displease natin ng Diyos, isa sa mga mangyayari sa atin, lalayo sa atin ng Diyos. At pag dumating na wala ang Diyos sa atin, ando na nagkakaroon ng problema, mali-mali na ang desisyon, lagi ka ng tuliro, no? Tali ka na sa mga pangarap mo, tali ka na sa mga plano mo, tali ka na sa lahat ng yan. Wala ka ng direksyon. Alam niya yun. Kasi nasubukan niya. Kaya ang pinakapanalangin niya sa Psalms 51:11, Lord, parang awa niyo na. Huwag niyo ako ilayo sa inyong presensya. Huwag niyong alisin ang Espiritu Santo sa buhay ko. Yun ang talagang panalangin niya. Kaya the most important thing na binibigay sa inyo ay ang kanyang presensya. Ito nagbibigay ng kasiyahan. Ito nagbibigay ng kapayapaan. Ito nagbibigay ng pananampalataya. Ito nagbibigay ng lakas ng loob. Ito ang nagbibigay ng magandang daan para sa atin. Gagabayan kayo ng Panginoon. Wala nang hihigit pa sa presensya ng Diyos. Kaya yung sinabi dito, magalak ka dahil sabi kay Jose, no? Gawin mo na ito para sa sangkatauhan, please naman. Kasi pag tinuloy mo to, lahat ay ang Diyos ay sasa kanila. Nakasalalay sa iyo ang katagumpayan ng pangako ng Diyos. Emmanuel, ang anak mo'y magiging Emmanuel, ang Diyos ay sasa kanila. Yun, ang tauhan siya. At sinabi naman, wala naman nakauna talaga sa iyo. Wala. Walang boyfriend yan before. Ikaw lang. Kaya mahalin mo na, tanggapin mo na bilang asawa. At yun, pinakasalan niya na. At ang pinanganak niya ay anak ng Diyos. And then, the rest, anak na talaga ni Jose, mga kapatid niya. Kasama doon si James, yung sumulat ng James. Kapatid ni Jesus yun. Anak na ni Jose yun. Kaya itong fulfillment na to, ang pinakamahalagang binibigay sa atin, ultimatum, ay ang kanyang presensya. Anumang bagay, anumang sitwasyon na walang presensya ng Diyos, patay. Kaya mga kapatid, ang church na walang presence of God, patay. Kahit anong ganda, awitin natin dito, magsigawan tayo, magsayawan tayo, pero ang dinadama lang natin ay ang galing natin, dinadama natin ay ang katabi natin, ang dinadama natin, pagandahan, pero nakalimutan natin talaga yung pinaka-true worship from the heart, inviting the presence of God. Ang church na yon patay. Kaya ang church hindi pagandahan. Ang church ay hindi pahusayan. Ang church ay hindi pagandahan ng organisasyon, pagandahan ng building, padamihan ng tao, hindi yan ang church. The church is as long as the presence of God is with us. Kasi kapag ang church, kahit anong ganda, wala naman, di man madaman presence, that is a dead church. Kaya what we have here is welcoming the Holy Spirit. Yan ang importansya niyan. Let us feel the presence of God. Huwag kayong titingin sa kapwa nyo. Huwag kayong titingin sa katabi nyo. Huwag kayong titingin sa pastor. Huwag kayong titingin sa mga kinaiinisan nyo. Ang hintay nyo talaga, the presence of God sa awitin at sa kanyang salita. Any church, kapag walang presensya, patay. Ganon din po sa family. Kapag ang pamilya, wala presensya ng Diyos, patay. Patay po yun. Nakakalungkot. Kahit anong dami ng pera, kahit anong ganda ng trabaho, kahit anong ganda ng mga bagay kahit ang gano'ng kasikat ang isang tao, ang kanyang pamilya, pero walang presensya ng Diyos, ang pamilyang iyon ay patay. Pero kapag ang presensya ng Diyos nasa family,
May kasiyahan, may kapayapaan, may katagumpayan. At lahat ng yan binibigay ng Panginoon. At lastly, sino man sa inyo, sino man sa mga tao, hindi pinapatnubay ng Espiritu Santo, patay. Patay po yan. Kaya nga ang tawag ng Diyos, di Jesus, sa mga maglilibing noon, hayaan mo ng ilibing nila ang kanilang mga patay. Pag wala ang presensya ng Diyos sa tao, patay. Kaya nga, we need to be born again and let the Spirit come in us, live in us, walk with us. Kaya, ang pinakahahangad nyo, kung meron lang kayong gustong maamkin, makamit, ma-experience, ang ultimate na gustuhin nyo, naisin nyo, ang presensya ng Diyos. Malaking bagay ang Diyos ay sumasa inyo. Sa psychology, may tinatawag silang self-talk. Nakakabalance daw ng behavior, ng isipan, ng karakter, self-talk. Alam niyo, yung kausapin mo sarili mo, para bang nakaka-reflect ka. No? Pero sa isip-isip ko, okay, nakakatulong yun. Pero ba't mo kakausapin lamang ang sarili mo? Pinakamaganda, kausapin mo na ang Diyos. Kausapin niyo ang Diyos. Nandyan siya. Ang importante sa prayer, ay hindi yung sinasabi mo. Kahit magtatambling-tambling ka pa dyan, ang pinaka-importante, yung nakikinig. Nakikinig siya. Hindi niya naman hangad na ang ganda ng mga sinasabi mo. Hindi niya hangad na ang tagal mong nagfa-fasting. Hindi niya hangad na ang husay mo manalangin. Alam niyo hangad niya, nadadama mo ang presensya niya. Kaya sa panalangin, hindi importante yung sinasabi mo at kung paano ka manalangin. Ang importante yung makikinig sa'yo. Hintayin mo yung makikinig sa'yo. Tawagin mo at damahin mo ang nakikinig sa'yo. And that is the most important part in prayer. Kung sino yung nakikinig sa'yo. Doon sa psychology, sabi daw, minsan, kausapin mo yung sarili mo kasi nakakabalance siya ng iyong karakter. Kaysa kausapin yung sarili nyo, kausapin nyo na ang Diyos. Panginoon, wala na akong magandang t-shirt. Bilhin nyo naman ako. Panginoon, hindi ba ako magandang magsuot? Turuan nyo naman ako magsuot. Panginoon, sa Pasko, lahat, kausapin nyo ang Diyos. Yes. At nakikinig sa inyo ang Diyos. Sabi nga, hindi nyo pa nga sinasabi, narinig niya na, how much more kung ito'y galing sa puso nyo? Kausapin nyo ang Panginoon Diyos. Ang presensya niya ay nasa inyo. And that is the most important thing na binigay sa atin, yung kanyang presensya. So the most important thing God gave us is His presence. Kaya nga pangako, yung ipanganganak mo is, you will name it Emmanuel. Yun ay kahulugan lang. Ang Diyos ay sasa kanila. Talagang pag-ibig ang Diyos. Imagine ninyo. Hindi niya ginagawa yun sa anghel. Utos lang siya ng utos sa mga anghel. Pero tayo, yun ang pangako niya, sasa inyo ang Espiritu Santo. Bababa sa inyo. Mananahan sa inyo. Mamumuhay kasama kayo. Ganun ka-sweet sa atin ang Panginoon. Kaya samantalahin natin. At hindi niya isusulat yun sa Bible kung hindi totoo. Totoo po yun. The presence is the most enduring. Okay? His presence is the most enduring. Alam nyo, yan talagang pangwalang hanggan. Ako nung ako ay hindi talaga malapit sa mga kaibigan, sa mga wala akong yung mga close friend, o yung tinatawag na best friend forever. Wala ako noon. Kasi alam niyo, iniisip ko, at na-experience ko, friends lang kayo as long as you have the same interests. Pero pag iba na interest mo, lalayo na yan. Siyempre, minsan nagkaka-conflict yung interest ako hindi mahilig uminom. Hindi ako mahilig gumala.
So wala talaga akong friends. Maging sa mga co-teacher ko. Wala akong close friends. Kasi temporary lang. Alam nyo, dito sa lupa, ang talagang babalik at babalikan nyo, yung kapatid nyo, magulang nyo, yung pamilya nyo, yan ang close friends nyo. Yan ang maging kaibigan nyo, yan ang maging kabarkada nyo. Kasi may mga tao na mas close pa sa barkada kaysa sa asawa, kaysa sa anak. Mali yun. Mas gagastusan pa ang boyfriend, ang girlfriend, kaysa sa mga kapatid. Mali yun. Sila yung immediate family mo eh. Sila yung mananatili sa'yo. Pero kaibigan, ano yan, temporary. Pero ito, hindi pa yun ang talagang enduring, ang family nyo. Kasi nakita ko, at nakikita nyo naman, sa mga mahal mo sa buhay, hindi rin, ito'y temporary din. Nawawala din sila. Masakit. Ang pag-ibig dito sa lupa ay masakit kasi nawawala. Asawa mo, mawawala. Anak mo, mawawala. Ikaw mismo, mawawala. Kaya din ang dahilan ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon Diyos, na huwag niyong mahalin ng higit sa akin ang inyong magulang, kapatid. Kasi temporary lang yan eh. Kung bakit ba marami ngayon na mas mahal nila ang kanilang mga magulang, anak, kaysa sa Panginoon Diyos. Mas inuuna kasiyahan ng pamilya kaysa bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Lahat ng yan ay magbibigay sa inyo ng sakit. Kapag nawala ang iyong asawa, masakit. Pag nawala ang iyong anak, masakit. Kasi temporary lang yan. Kaya, ang pinakahangarin nyo na mahalin, alam nyo, yung sinabi niya, mahalin nyo ng buong puso't kaluluwa ang Panginoon Diyos. His presence is the most enduring. Diba? And that is the meaning of kapag minahal nyo ang inyong mga anak nang higit sa akin, wala kayong kwenta. Hindi kayo karapat-dapat sa akin. Pag minahal nyo ang inyong asawa nang higit sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Pag minahal nyo ang inyong mga magulang nang higit sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Ba't nyo mamahalin ang temporary relationship? Mahalin nyo ang most enduring, His presence. At siya nang bahala sa inyong mga gulang, kapatid, kamag-anak, at iingatan niya yan dahil mahal kayo ng Panginoon. Yan ang equation yan. Huwag niyong unahin ang inyong mga magulang, kapatid, ang inyong pamilya. Unahin niyo ang Diyos. At ang Diyos ang mag-iingat sa mga mahal mo sa buhay. Kasi ayaw kanyang masaktan. Close na kayo ng Panginoon eh. Isa sa mga bagay na ayaw niya mangyari talaga ay masaktan ang close sa Kanya. Dahil siya'y pag-ibig. Dahil siya ang pinakapamilya natin. Kaya mas mahalin niyo ang Diyos ng higit sa lahat. Seek His presence. The presence of God, as you have relationship with His presence, is the most enduring. Yan ay tatagal ng walang hanggan. Ang tunay niyong pamilya, mga kapatid, ay ang Panginoon Diyos. Kaya nga tayo kawangis ng Diyos. Yung word na kawangis, ibig sabihin yan, ngayon naman gagawa tayo ng tao na kawangis natin. Ang ibig sabihin noon, na ang Diyos ay magkakaroon ng relasyon sa tao at ang tao sa Diyos. Yan ang una, bago pa man ang kasal, bago pa man ang pamilya. Kaya mas hangarin nyo na mapalapit kayo sa Diyos. Mapalalim ang inyong relasyon sa Diyos. Mas madaman nyo ang pag-ibig niya kaysa habul-habulin nyo ang pag-ibig ng iba. Habulin nyo ang pag-ibig ng Diyos. Meron di umaattend dito kasi nga nag-aaway. Gusto nilang mas mapalapit yung asawa dito. Ako, hindi mali yan. Huwag mong hintayin na magbago ang iyong asawa. Mali yan. Ikaw muna magdala dito. Ikaw muna ang pumunta dito. Maging close ka muna sa Panginoon at bahala ang Diyos sa asawa mo. Magbabago din yan hanggang kinamatayan. Hindi naging close sa Panginoon. Patay. Ngayon, hungkag ang pamilya. Walang espiritu, walang presensya ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag ang pamilya walang presensya ng Diyos, patay. Patay yan. Ano ba ibig sabihin ng patay? Walang kasiyahan, walang satisfaction, walang assurance, walang security. Patay. Laging takot, laging nangangamba. But the presence of God gives us hope and faith and love.
So, and that is the most enduring. Mawawala. Mga mami at daddy, mga pamilya nga ng mami ko wipe out na Yung bunsila na, wala na. Yung tatay nila, wala na. Mami ko, wala na. Wipe out sila lahat. Wala na yung pamilya ng mami ko. Nasaan ngayon yung mga pag-ibig nila rito sa lupa? Wala na. Pero mananatili ang pag-ibig nila sa Diyos. Yun talaga mananatili. Kaya sa inyo, pag-aralan nyo na ang lumalim ang inyong pag-ibig sa Diyos. Huwag niyong gamitin lamang ang pagsisimba rito dahil takot kayo sa impyerno. Huwag niyong gamitin lamang ang pagsisimba rito dahil wala kayong magawa sa bahay or nahiya kayo sa pastor o sa inyong mga kasama. Pumunta kayo dito kasi nais niyong magpalalim ng pagmamahal sa Diyos. Palalimin niyo ang pag-ibig niyo sa Diyos kasi that is the most enduring. Niregalo na sa atin yan. Yung pinakamagandang regalo sa atin, yung very presence of God. His presence, yun nasabi ko na kanina, no? Ang presensya niya talaga na kinatatakutan na mawala ni David, yun talaga nagbibigay sa kanya ng love, joy, peace, power, no? Faith, and so on, lahat na yan. Pakipalit nga, the presence brings next. His presence brings, yun yung nagbibigay sa atin ng magandang kalooban sa ating buhay. Na-experience ni David yan. Kaya ang pinagmamalaki niya sa buhay niya ay ang Panginoon Diyos, ang kanyang presensya. Kaya pakahangarin niyo, mga kapatid, huwag kayong pupunta rito dahil invited kayo. Huwag kayong pupunta dito dahil nahiya lang kayo sa mga nag-invite sa inyo. O namimiss nyo na mga kaibigan nyo rito. Huwag kayong pupunta dito na sa ibang dahilan. Ang pinakamagandang dahilan ay gusto nyong makamit ang kanyang presensya sa buhay nyo. Kaya mga awitin natin, we are inviting the presence of God. Ay masalita ng Diyos, we are learning how to lead by the presence of God. And how to, so God wants you is always seek His presence. Yan naman ang gusto talaga ng Panginoon. Hanapin niyo ang kanyang presensya. At tutulungan naman kayo. Lahat ng mga kailangan niyo, susunod yan lahat. Unang-una sa kanyang salita. Ang salita niya nagbibigay. The Bible itself, the Word of God, is His presence. Kaya nga sabi niya, masira na ang daigdig, ang langit, ang lupa. Pero ang kanyang salita ay mananatili kailanman. Salita pa lang niya yun. How much more yung kanyang talagang presensya niya. Glorified in His presence. The Word of God is the presence of God sa buhay niyo, sa puso niyo. Lahat ng mga salita na narinig niyo, yun yung nagpapaalala sa inyo na nandyan siya. Yun nagpapaalala sa inyo na yun ang mga pangako niya. Yun yung nagpapaalala sa inyo kung sino siya sa buhay niyo. Seek the Word of God. Kilalanin niyo siya. Makikilala niyo siya. Seek in gathering. Even the angels gusto niya mag-gather. Hindi mawala talagang gathering. Huwag niyong isolo ang presensya ng Diyos sa kwarto niyo. I-share niyo yan. Kapag may time lamang na ikaw nag-iisa, yan, tawagin mo siya. Pero kapag may gawain dito, ang pinakamaganda nun, your presence brings the presence of God. Naka-encourage yan. Huwag niyong sosolohin ang presensya niyo. Required ng Diyos talaga mag-gathering. Even the angels, required sila. There are times na mag-gather sila to praise God. How much more sa atin? Sabi niya, sa bawat maging ang mga Israelita, may panahon sila talaga mag-gather. At 2-3 nagtitipon, sabi doon, nandun siya. Kasi gustong-gusto niya talaga makasama tayo sama-sama. And that presence of ours, alam nyo, yan din ang inihintay niya sa kalangitan. Sabi niya, hindi muna ako iinom ng ubas na to, ng tinapay na to, until sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng reunion together with Jesus Christ. At yan ay ginagawa na natin. Kasi ang gusto niya, sa bawat sandali, sama-sama tayo, dun siya natutuwa, dun siya sumasama sa atin.
At doon nyo madarama ang kanyang pagkilos. Kaya huwag niyong kaligtain ang pagsasama-sama. Huwag kayo masatisfy sa TV. Huwag kayo masasatisfy sa radyo, sa cellphone nyo lang. Dahil tamad kayo pumunta rito. Pumunta kayo dito. Kasi yan talaga ang required ng Diyos. His presence is to be upon us. And of course, in prayer. Kanina sabi ko, self-talk. Huwag nyo nang kausapin ang sarili nyo. Kausapin nyo ang Diyos. Hindi mahalaga kung paano ang sasabihin nyo, kung ano ang sasabihin nyo. Ang mahalaga yung makikinig sa inyo. Damayin nyo ang nakikinig sa inyo. Kausapin nyo siya sa bawat sandali. And lastly, alam nyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ang presensya niya ay nasa inyo in time of trouble. The more na lumalapit ang Panginoon kapag may mabigat tayong problema. Alam niya ang damdamin nyo. Alam niya ang gusto nyo. Alam niya ang kinatatakutan nyo. Nandyan siya. Iingatan kayo. His presence is always there. Sabi niya, hindi ko kayo pababayaan ni iiwan man. Anong kinatatakot ninyo? Tayo na magsitayo. Sige po. So kung meron din lang kayong hinahangat, hangarin nyo ang kanyang presensya. Hangarin nyo na madama siya. Hangarin nyo na mapalalim ang inyong relasyon sa Kanya. Panginoon Diyos, salamat. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya. Ito'y nais nyo, Emmanuel. Kaya naman, Panginoon, kahit na masakit, Panginoon, na kayo nagkatawan tao, kahit na masakit, Panginoon, na kayo ay pinahirapan ng inyong mga nilalang, kahit na masakit, Panginoon, na kayo namatay sa krus, pero muling nabuhay dahil ang nais nyo sa muli niyong pagkabuhay, sa paglilinis ng kasalanan ng bawat isa, kayo naman ang inyong presensya ay mananahan sa bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, sa inyong presensya. Lord, lagi nyo kaming paalalahanan na nandiyan kayo. Lagi nyo pong paalalahanan na nakikinig kayo. Panginoon, salamat sa inyong presensya at puspusin niyo ang bawat isa ng inyong banal na Espiritu. Taas po natin ating mga kamay. Ang presensya ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig ay manahan sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.